Hindi lahat ng laban ay may sigawan. Hindi lahat ng kaaway ay kita mo agad. Minsan ang pinakamapanganib na tao sa buhay mo ay yung palaging nakangiti, tahimik, mabait sa harap. Pero unti-unting binabasag ang pangalan mo sa likod. Hindi siya sumisigaw, hindi siya lantaran, pero marunong siyang manira ng hindi mo nararamdaman hanggang sa huli. May kakilala ka bang ganito? Yung hindi lang basta naiinis sa'yo, kundi may halong inggit, selos at balak. Yung tipo ng taong gagamitin ang pagiging mabait para mapasok ang loob mo. Pero sa totoo lang, may tinatagong layunin. Ito ang katotohanan. Hindi lahat ng kaaway ay galit. Yung iba, marunong maghintay. Tahimik lang silang nagmamasid. Nag-aabang ng pagkakataong makasakit hindi pisikal, kundi mental at emosyonal. Hindi ko ito sinasabi para matakot ka, at lalong hindi para mawalan ka ng tiwala sa mga tao. Sinasabi ko ito para maging matalino ka, para matuto kang magbantay, at maramdaman kung sino ang totoo at sino ang mapanlinlang. Tanungin mo ang sarili mo, sigurado ba ako kung sino ang kakampi ko? At sino ang tahimik lang pero may itinatagong plano laban sa akin ayon sa mga Stoic? Ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging agresibo, kundi sa katahimikan na may lalim at kalmadong pagmamasid sa mundo sa paligid mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga 10 palatandaan na ang isang tao ay hindi lang basta may sama ng loob sa iyo, gusto ka nilang pabagsakin. At kapag alam mo ang mga senyales, hindi mo kailangang gumanti. Ang kailangan mo lang ay katahimikan na may talas at desisyong hindi dinidiktahan ng emosyon. Kung gusto mo ang mga ganitong aral, inaanyayahan kita na paki-subscribe ang ating channel para sa mga aral na babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat. Magsimula na tayo. Number 1. Ang maskara ng kaibigan. Not all who smile with you walk with you. Sa lahat ng klase ng kaaway, ang pinakamapanganib ay yung nagpapanggap na kaibigan. Tahimik, palangiti, maalalahanin, laging present, laging handang makinig. Pero sa likod ng kabaitan may agenda. Hindi siya sumisigaw, hindi rin siya lantaran. Pero unti-unti kinukuha niya ang tiwala mo para gamitin laban sa'yo. Sa simula, mukhang sincere. Tatanungin ka kung okay ka. Kamusta ang pamilya mo? Aalalayan ka sa plano mo. Pero hindi para tulungan, kundi para kilalanin ka hanggang sa makita niya kung saan ka pinakamasakit tamaan. Ganyan ang nangyari kay Joshua. Maingat siya sa mga tao. Pero nung lumipat ng trabaho, nakilala niya si Martin. Mabait, maasikaso, parang tunay na kakampi. Sa simula, puro suporta at pakikinig. Kaya unti-unti nagbukas si Joshua. Ibinahagi ang personal na kwento, problema at pati mga sikreto ng pamilya. Hanggang sa isang araw, biglang nawala sa kanya ang project na matagal niyang pinaghirapan. At ang mga lihim niya biglang naging usap-usapan sa opisina. Si Martin, tahimik, walang reaksyon, walang bakas ng pagkakasala. Pero doon napagtanto ni Joshua, ang taong itinuring niyang kaibigan, ay matagal nang may dalang kutsilyo sa likod. Sabi ni Seneca, ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman magiging sanhi ng iyong pagkasira. Siya ang magtatanggol sa iyo, hindi ang maninira. Kapag mabilis kang magtiwala, madali kang masaktan. Hindi lahat ng mabait ay totoo. May mga tao na lumalapit sa iyo hindi dahil sa malasakit, kundi dahil may gusto silang kunin. Impormasyon, koneksyon o kontrol. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, maging mapanuri kapag may biglang sobrang interesadong makilala ka. Lalo na kung dati tahimik lang, magtanong ka, bakit ngayon lang sila interesado? Anong gusto nila malaman? Pangalawa, huwag agad magtiwala. Ang tunay na kaibigan hindi minamadali. Ang tiwala ay binubuo sa mga gawa, hindi sa matatamis na salita. Pangatlo, protektahan mo ang sarili mong mundo. Hindi lahat ng iniisip mo kailangang ikwento. Hindi lahat ng nararamdaman mo dapat mong ibahagi. Sabi ni Epictetus, kapag masyado mong ibinubukas ang sarili mo, binibigyan mo ang iba ng armas para saktan ka. Ang pagkakaibigan ay mahalaga. Pero hindi lahat ng nakangiti ay kakampi. Minsan, ang pinakamalapit sa iyo siya rin ang unti-unting naghuhukay ng sarili mong pagbagsak.
Kaya piliin mo kung sino ang pagbubuksan mo ng puso't isip mo. Hindi sa takot, kundi sa talino. Hindi sa galit, kundi sa karunungan. Dahil sa panahon ngayon ang maskara ng kaibigan, madalas mas delikado pa kaysa sa mukha ng kaaway. Number 2, tulong na may kapalit. Sometimes help is not help. It's control in disguise. Hindi lahat ng tumutulong ay taos sa puso. Hindi lahat ng nagbibigay ay bukal sa loob. May mga taong tutulong sa iyo para kontrolin ka. Sa simula, aakalain mong sila ang sagot sa dasal mo. Laging andyan, handang dumamay. Magbibigay ng pera, oras, koneksyon, suporta. At kapag tinanong mo kung bakit, sasabihin nila, wala lang, kaibigan mo ako. Pero darating ang panahon, mararamdaman mong may kapalit pala ang lahat. Hindi pera, hindi pabor, kundi utang na loob na walang hangganan. Unti-unti, makikita mo ginagamit nila ang kabaitan para idikta ang kilos mo. Sila ang gustong masunod, sila ang laging tama. At kapag hindi ka sumang-ayon, sasabihin nila, aba, ganito lang ba ang sukli mo sa lahat ng tulong ko, tulad ni Marco? Isang taong simpleng mangarap lang ang gusto. Hanggang sa tumulong si Alvin, pinakilala siya sa maraming tao. Binigyan ng oportunidad. Tinulungan sa mga gastusin, pero pagtagal, hindi na siya makagalaw. Kada desisyon niya, kailangang may go signal ni Alvin. Kada tagumpay niya, parang kailangan i-credit kay Alvin. Hanggang sa hindi na siya malaya. At doon niya napagtanto ang tulong na inakala niyang biyaya ay naging tanikala. Ito ang panganib ng tulong na may kondisyon. Tahimik ito. Walang kontrata. Pero matindi ang hawak sa iyo. Sabi ng mga Stoic, be grateful, but never surrender your will. Maging mapagpasalamat, oo, pero huwag mong ibenta ang kalayaan mo kapalit ng tulong. Ano ang dapat mong gawin? Una, magpasalamat, pero manatiling malaya. Hindi masamang tumanggap ng tulong, pero tandaan, ang tunay na tulong ay hindi hinihinga ng kapalit. Ang utang na loob ay dapat kusang loob, hindi sa pilitang bayad. Pangalawa, mag-obserba. Kapag may taong laging may binibigay, pero may laging hinihingi, sa likod mag-ingat ka. Kapag parang kasalanan mo nang umayaw o hindi sumunod, baka hindi na iyon tulong, kundi manipulasyon. Pangatlo, ibalik ang kontrol sa sarili mo. Kung nakaramdam ka ng pagkakulong, lumayo ng marahan. Gumawa ng hakbang na hindi para saktan sila, kundi para iligtas ang sarili mo. Sa Stoicism, sinasabi, the greatest wealth is the freedom to choose your own path. Kaya kung may taong pumalit sa desisyon mo, nagmamando sa takbo ng buhay mo, kapalit ng kabutihan, hindi mo utang ang kalayaan mo sa kanila. Karapatan mo iyon. Ang tunay na tulong ay hindi bitag. Hindi ito dapat nagpapababa sa iyo, kundi nagtutulak pataas ng walang hinihinging kapalit. Kaya tandaan, ang tunay na kaibigan, tumutulong at lumalayo sa spotlight. Ang manipulador tumutulong para hawakan ang spotlight sa iyo. Magpasalamat. Pero huwag ipamigay ang sarili mo sa pangalan ng utang na loob. Dahil minsan, ang pabor na hindi mo hinihingi, siya rin ang lubid na unti-unting pumupulupot sa leeg mo. Number 3, yung paasa pero wala palang balak. Empty promises are a silent form of manipulation. Hindi lahat ng nananatili sa buhay mo ay tunay na nandyan para sa'yo. Minsan, nandyan lang sila para hindi ka lumayo. Hindi dahil mahal ka, hindi dahil pinapahalagahan ka, kundi dahil gusto ka lang nilang nakatali kahit hindi ka nila kayang panindigan. Ito ang tinatawag na paasa. Tahimik, malambing, madaldal sa umpisa, pero biglang nawawala pag kailangan mo na sila. Nagpapakita ng motibo pero walang aksyon. Magaling magsabi ng, andito lang ako, ayokong mawala ka. Pero sa bawat oras na ikaw ay nangangailangan ng tunay na presensya, wala sila. Hindi sila umaalis pero hindi rin sila lumalapit. Hindi sila galit pero hindi rin malinaw. At ikaw naiipit sa pag-aakalang, baka mahal ka rin nila. Pero tandaan, ang paasa ay hindi lang masakit. Ito ay uri ng emosyonal na kontrol dahil pinapaniwala kang may kayo kahit wala. Pinapaniwala kang mahalaga ka pero hindi nila magawang patunayan ito. Tulad ni Clara, naging close kay Liam. Lagi silang magkausap, magka-chat, magkasama sa events. Pero tuwing napag-uusapan ng kami na ba,
laging may sagot si Liam. Wag muna, masaya naman tayo, di ba? At tuwing susubukang lumayo si Clara may biglang, I miss you message. Enough para manatili siya, pero kulang para maging totoo. Ito ang larong emosyonal. Hindi para mahalin ka, kundi para hawakan ka. Sabi ng Stoics, we suffer more in imagination than in reality. Kadalasan, hindi sila ang problema, kundi ang mga inaasahan nating tayo ang pinanghahawakan. Ano ang dapat mong gawin? Una, kilalanin ang paulit-ulit na pattern. Kapag laging bitin, laging may almost, pero walang konkretong hakbang, huwag ka nang magbulag-bulagan. Pangalawa, huwag matakot sa pagkawala. Mas mabuting mawala ang isang taong paasa kaysa manatili ka sa relasyong hindi naman totoo. Pangatlo, itigil ang paghabol sa hindi ka hinahabol. Kapag ikaw lang ang nag-a-adjust, ikaw lang ang umaasa, at ikaw lang ang lumalaban, baka hindi relasyon yan, baka emosyonal na bitag na. Sa Stoicism, tinuturo, let go of what you can't control. Focus on how you respond. At sa harap ng taong hindi malinaw, hindi tapat, at hindi handang sumabay sa iyo, ang pinakamatinong tugon ay ang umalis. Ang katahimikan mo ay sagot. Ang paglayo mo ay paglaya. At ang hindi pagpapahuli sa paasa ay pagmamahal sa sarili. Number 4, ang tahimik na man-man. Hindi lahat ng panganib ay maingay. Yung iba tahimik lang. Hindi sila nagtataas ng boses. Hindi sila gumagawa ng eksena. Pero alam nila kung kailan kikilos at saan ka tatamaan. May mga tao na hindi halatang galit sa'yo. Walang masamang salita, walang tensyon, pero sa likod ng katahimikan nila, nagmamasid sila sa bawat galaw mo. Tahimik na man-man. Yun ang tawag sa kanila. Sila yung laging naroon sa gym, sa coffee shop, sa grocery. Parang nagkakataon lang. Pero kapag paulit-ulit mo na silang nakikita kahit saan ka magpunta, doon ka na dapat magtanong, bakit laging andyan sila? Mas malala pa minsan, may mga impormasyon silang alam tungkol sa'yo na hindi mo naman kailanman sinabi. Alam nila kung saan ka galing, anong oras ka umuuwi, o sinong madalas mong kasama. At hindi mo ito pinost. Hindi mo ito kinuwento. Minsan, mula sa mga kaibigan mo nila nakukuha, tahimik silang nakikinig, tila wala lang. Pero unti-unti binubuo na nila ang buong larawan ng buhay mo. At habang mas lumalalim ang alam nila, mas nagiging malinaw sa kanila ang kahinaan mo. Gaya ni Eric. Simple lang ang buhay niya. Kape sa umaga, gym sa hapon, tahimik na lakad pa uwi. Hanggang sa mapansin niya si Ronald. Tahimik, palangiti, parang mabait. Pero laging nandoon, sa gym, sa coffee shop, sa grocery. Noong una, akala niya, nagkakataon lang. Hanggang sa isang gabi, nakita niya si Ronald. Nakatayo sa kabilang kalye, tahimik, pero nakatitig. Doon niya na-realize, hindi na ito coincidence. May nanunood, may nagmamasid. Ang mga ganitong tao, hindi bigla-bigla umatake. Hindi sila padalos-dalos. Pinag-aaralan ka muna, tahimik pero alerto. At kapag sapat na ang alam nila, saka sila gagalaw. At madalas, huli na ang lahat bago mo pa maramdaman ang panganib. Ano ang dapat mong gawin? Hindi ito tungkol sa paranoia. Hindi mo kailangang matakot. Pero kailangan mong maging mapanuri. Obserbahan mo ang paligid. Sino ang palaging naroon kahit hindi sila dapat nandoon? Sino ang alam ang mga bagay na hindi mo naman ibinahagi? Ayon kay Marcus Aurelius, trust your senses. Kung may nararamdaman kang kakaiba, huwag mong isantabi. Dahil minsan, ang kutob mo iyon na ang katotohanan. Hindi lahat ng kaaway ay pasabog. Yung iba, katahimikan ng armas. At habang akala mong ligtas ka, sila pala matagal nang nagbabalak. Kaya manatili kang kalmado pero huwag kang bulag. Sa panahon ngayon, ang kalaban maaring tahimik lang na nanonood. Number 5, paunti-unting pananakot. Some threats don't roar. They whisper. Hindi lahat ng pananakot ay sumisigaw. Hindi lahat ay biglaan o halatang agresibo. Minsan, nagsisimula ito sa biro. Yung tipong tatawa sila pagkatapos magsabi ng madaling mawala ang tao, di ba? At tatawa ulit parang wala lang, pero tandaan mo, may laman ang biro. At kapag paulit-ulit na, hindi na ito simpleng tawa-tawa lang. Unti-unti na itong banta. Hindi lang sa salita, pati sa kilos.
Biglang pagbabago sa postura, paglapit ng sobra, pagharang sa daan na para bang sinusukat kung hanggang saan ang kaya mo. Kapag pinuna mo, sasabihin lang nila, ang OA mo naman, sensitive ka lang. Ito ang tinatawag na creeping intimidation. Hindi ito diretsahang pananakot. Pero sinusubok ka. Hanggang kailan ka mananahimik? Tulad ni Jordan. May katrabaho siyang si Romeo. Sa simula, puro dark jokes lang daw. Ang dali lang maglaho ng tao paggabi, no? Natawa si Jordan sa una. Pero napansin niyang may nagbabago. Si Romeo lumalapit ng sobrang lapit, humaharang sa pinto, tahimik na nakatitig. Isang beses, binangga siya. Oh, di ka naman nasaktan, di ba? At ang pinaka nakakabahala, ibinagsak ni Romeo ang mabigat na gamit sa mesa ni Jordan sabay sabing, buti hindi ulo mo yan. Doon lang niya na-realize, hindi ito biro, hindi ito laro. Ito ay tahimik na pananakot. Sabi ni Marcus Aurelius, the obstacle on the path becomes the path itself. Kung may humaharang sa iyo, baka doon ka dapat tumutok. Hindi para umatras, kundi para harapin kung anong kailangang ayusin o putulin. Ano ang dapat mong gawin? Una, obserbahan ang pattern. Kapag paulit-ulit na biro pero laging may halong banta o kaba, hindi na iyon normal. Pangalawa, itakda ang hangganan. Sabihin mo, hindi ako komportable sa sinasabi mo. Kahit tahimik ang boses mo, iparamdam mong hindi mo tinotolerate ang ganoong ugali. Pangatlo, kung may nararamdaman kang panganib kumilos, lumayo, magsumbong. Sa HR, sa mapagkakatiwalaang kaibigan, sa mga taong makakatulong. Sabi ni Seneca, ang espada ay walang silbi kung walang kamay na magtatanggol. Hindi mo kailangang maghintay pa ng masama. Ang pananahimik sa harap ng pang-aabuso ay hindi kabaitan. Ito ay kapahamakan. Ang pagiging stoic, hindi ito pagtitiis sa takot. Hindi ito pagwawalang bahala sa pang-aalipusta. Ito ay paninindigan. Ito ay katahimikan na may tapang. Ito ay pagtindig para sa sarili kahit walang palakpakan. Number 6. Tahimik na pagkakanulo. Silent betrayal is the sharpest knife. Hindi lahat ng pagtataksil ay may putok. Minsan parang usok, walang ingay, walang amoy. Pero unti-unting pinapasok ang bawat sulok ng tiwala. Tahimik, walang siraan sa harap, walang away, walang prangkahan. Pero mararamdaman mo, may nagbago. Yung kaibigan mong dati bukas sa lahat ng kwento ngayon, iwas na. Yung boss mong dati ay humahanga sa ideya mo ngayon, parang malamig na. Tatanungin mo ang sarili mo, may nasabi ba akong mali? May nagawa ba akong masama? Pero wala. Wala kang maalala. Ang totoo, may ibang gumagawa ng kwento para sa'yo. Tahimik, palihim, pero matalim. Ganyan kumilos ang mga taksil na hindi lantaran. Hindi sila laging nagsisinungaling. Minsan, binabaluktot lang nila ang totoo, isang komentong pinalala, isang simpleng opinyon na pinalabas na masama. At habang pinapakain nila ng duda ang isip ng iba, unti-unti kang nawawalan ng kakampi nang hindi mo namamalayan. Ito ang pinakadelikadong uri ng pagkanulo dahil hindi mo alam kung kailan nagsimula. Hindi mo alam kung sino ang pinanggalingan. Pero bago mo pa man ito matukoy, sira na ang pangalan mo. Pero bilang isang stoic, hindi mo kailangan habulin ang bawat chismis. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo sa lahat dahil ang gawa mo yon ang magsasalita. Sabi nga ni Epictetus, don't explain your philosophy, embody it. Hayaan mong ang karakter mo ang magtanggol sa'yo, ang katahimikan mo, ang maging sandata, ang dignidad mo, ang maging pader. Dahil ang mga tunay na nakakakilala sa'yo, makikita ang totoo. At ang mga taong madaling maniwala sa kasinungalingan, hindi mo sila kailangan. Paano mo malalaman kung may tahimik na traidor sa paligid mo? Simple. Obserbahan ang pattern. Kapag tuwing andyan ang isang tao, may nasisira, may sumasama ang loob ng iba, magduda ka. Kapag parang biglang lumalayo ang mga tao ng walang dahilan, tanungin mo ang sarili mo, may gumagalaw ba sa likod ko? Pero hindi mo kailangang gumanti. Hindi mo kailangang makipag-ingay. Ang karakter ay panlaban sa kasinungalingan. Sabi nga ni Seneca,
Makisama ka sa mga nagpapabuti sa iyo, hindi sa mga nagdadala ng gulo. Piliin mo ang katahimikan na may paninindigan, ang dignidad na hindi sumusuko, dahil sa huli, ang totoo kahit gaano pa ito ilibing, lalabas at lalabas din. At ang mga traidor, sila rin ang lulubog sa lason na sila mismo ang nagpakalat. Number 7. Ang mahabang laro. The deadliest enemy is the one who waits. May mga tao na hindi palaban, tahimik lang, maamo. Mabait ang pakita. Hindi sila sumisigaw, hindi rin nag-aaway. Pero huwag kang palilin lang dahil sila ang mga dalubhasa sa mahabang laro. Hindi sila agad sumusugod, nagbabantay sila, tahimik na nakamasid, tinutuklas ang kahinaan mo. At kapag alam na nila ang lahat ng dapat nilang malaman, doon sila kikilos. Tahimik pa rin, pero siguradong may tama, parang multo. Wala kang nararamdaman, pero kapag lumitaw huli na ang lahat, sa simula akala mo kaibigan, laging present, nakikinig, nagpapakita ng malasakit, tinutulungan ka sa mga plano mo, nagmumukhang kakampi. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin mong alam nila ang bawat detalye ng buhay mo. Alam nila kung saan ka nagpupunta, anong kahinaan mo, sino ang mahal mo, at pati mga lihim na hindi mo naman basta-basta sinasabi sa iba. Noong una, ayos lang, dahil ang tiwala mo buo, pero darating ang oras. Gagamitin nila ang lahat ng iyon laban sa'yo. Tahimik, hindi mo ramdam. Pero sistematikong sinisira ang imahe mo. Tulad ni Jeric. Maingat siya sa mga tao. Sanay siyang makiramdam. Pero may isang katrabaho si Justine. Tahimik, mabait. Laging nakangiti. Laging tumutulong hanggang sa naging malapit sila. Naikwento ni Jeric ang lahat mga plano sa promotion, problema sa bahay at mga personal na sikreto. Hanggang sa isang araw, yung posisyon na inaasahan niya napunta sa iba. At ang mga kwentong personal biglang kumalat sa opisina. Sino lang ang may alam? Si Justin. At sa huling sandali, doon niya naintindihan, hindi ito kaibigan. Isa siyang manlalaro ng mahabang laro, tahimik, mabait ang mukha. Pero sa loob, may disenyong wasakin ka. Ano ang dapat mong gawin? Una, huwag mong ilahad ang buong buhay mo. Hindi lahat ng interesado sa iyo ay may mabuting intensyon. Minsan ang tanong nila ay hindi para maintindihan ka, kundi para gamitin ang sagot mo laban sa iyo. Pangalawa, obserbahan, hindi lang pakinggan. Kapag may taong sobra ang curiosity, lahat ng detalye gusto nilang malaman, magduda ka. Pangatlo, piliin mong mabuti kung sino ang papalapitin mo. Ang tunay na kaibigan, hindi nagmamadali. Ang tiwala ay pinapatunayan, hindi hinihingi. Sabi sa Stoic teachings, don't trust appearances. True intent is found in action, not in words. Dahil ang pinakadelikadong tao ay hindi yung sumisigaw, hindi rin yung umaaway, kundi yung tahimik na naghihintay, matagal nang nagplano, at ngayon lang kikilos sa oras na pinakamarupok ka. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang maging mabait. Kailangan mong maging matalino. Dahil minsan, ang pinakamalapit sa iyo, siya rin ang lihim na dahilan ng pagbagsak mo. Number 8. Ang kaaway sa loob. The enemy within is often louder than the threats outside. Sa dami ng mga taong maaring manira sa iyo, may isang mas tahimik, mas tuso, mas mapanganib. Ikaw, oo. Minsan, ang tunay na kalaban ay hindi nasa labas, kundi nasa loob mo mismo. Yung boses na nagsasabing hindi mo yan kaya, wala kang silbi. Lahat ay mas magaling kaysa sayo, tahimik, hindi sumisigaw, pero paulit-ulit. Paulit-ulit na bulong, hanggang maniwala ka na. Hanggang ikaw na mismo ang humahadlang sa sarili mong pag-angat. Ito ang kaaway sa loob, wala siyang armas, wala siyang galit. Pero kaya kanyang pigilan sa pamamagitan ng pagdududa, takot at pagkukumpara. Minsan, hindi mo na kailangang may manira sa labas dahil ikaw na mismo ang nagsasabotage sa sarili mo. Katulad ni Lara, may talento, may sipag, may pangarap, pero tuwing may oportunidad, ang naririnig niya sa isip niya ay, hindi ikaw ang karapat-dapat diyan. Baka mapahiya ka. Paano kung mabigo ka? At dahil doon hindi niya tinuloy, hindi niya sinubukan, at ang pangarap naiwan sa isip.
hindi sa realidad. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Realize this and you will find strength. Ano ang dapat mong gawin? Una, alamin kung kailan sarili mo na ang humahadlang. Kapag may magandang oportunidad at ang unang pumasok sa isip mo ay takot o duda, huminga ka. At tanungin ang sarili mo, ako ba talaga ang may problema? O tinuruan lang akong mag-alinlangan? Pangalawa, palitan ang boses sa isip mo. Imbis na baka mabigo ako, sabihin mo, baka magtagumpay ako. Imbis na hindi ako sapat, sabihin mo, ako ay lumalago. Pangatlo, kumilos kahit may takot. Sabi nga ng mga Stoic, ang tapang ay hindi kawalan ng takot kundi ang paggawa ng tama kahit natatakot. Tandaan, ang pinakamasamang kaaway ay yung hindi mo nakikita sa salamin. Yung dumarating sa katahimikan at unti-unting tinatanggal ang tiwala mo sa sarili. Pero may maganda ring balita, ikaw rin ang solusyon. Kung ikaw ang balakid, ikaw rin ang daan palabas. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo. At sa bawat hakbang na gagawin mo, dahan-dahan mong tatahimikin ang kaaway sa loob at palalaguin ang kampi sa sarili mong pagkatao. Number 9. Ang mabuting pangako ngunit walang gawa. Words without actions are shadows without substance. Marami tayong nakakasalamuha na mahusay magsalita, mahusay magbigay ng pangako, magalang. Maganda ang intensyon sa salita, pero sa gawa, walang patunay. Ito ang klase ng tao na laging may magandang plano, pero hindi kailanman natutupad. Laging may dahilan, pero hindi kailanman pagbabago. Nakakaakit ang kanilang mga salita, kaya maraming naniniwala. Ngunit pagdating sa oras ng katotohanan, nawawala sila o kaya'y nagpapanggap na may dahilan. Ito ang mabigat na aral. Walang halaga ang pangakong hindi sinusuportahan ng gawa. Tulad ni Miguel, laging sinasabi ng kanyang kaibigan na si Carlo, tutulungan kita, asahan mo, kasama mo ako. Ngunit sa tuwing may kailangan si Miguel, si Carlo ay laging abala. Palaging may bukas na lang o mamaya na. Hanggang sa huli, nawala ang tiwala. Minsan, mas masakit pa ang mga pangakong ito dahil iniisip mong may pag-asa. Kaso pala, hindi lang sila handang gawin ang kailangan. Sabi ni Epictetus, make the best use of what is in your power and take the rest as it happens. Gamitin ang kontrol mo sa mga gawain mo. Huwag mong hintayin ang hindi mo hawak na mga pangako. Ano ang dapat mong gawin? Una, pakinggan ang gawa, hindi ang salita. Kapag laging may pangako pero walang aksyon, magduda ka. Pangalawa, itakda ang standard mo. Hindi mo kailangang tanggapin ang paulit-ulit na pagkaantala o pagkabigo. Pangatlo, palibutan ang sarili ng mga taong may integridad. Ang tunay na tao, hindi lang nagsasabi, gumagawa. Tandaan, sa mundo ng mga salita at pangako, ang pagkilos ang tunay na sukatan ng katapatan. Sa Stoicism tinuturo, well-being is attained little by little, and nevertheless is no little thing itself. Huwag hayaang masira ang kapayapaan mo dahil sa mga pangakong walang laman. Maging matalino sa pagtanggap ng salita at mas lalo sa pagtanggap ng aksyon. Number 10. Ang tunay na kalayaan. Pagtakas sa chain ng toxicity, freedom begins the moment you stop letting others control your peace. Maraming tao ang nagtatagal sa toxic na relasyon, hindi dahil hindi nila gusto umalis, kundi dahil natatakot silang mawala ang pakiramdam ng seguridad, kahit ito ay panandalian at mapanganib. Ang tunay na kalayaan ay hindi lang pisikal. Ito ay kalayaan sa isip, damdamin at kapayapaan. Kapag patuloy kang nananatili sa paligid ng mga taong sumisira ng tiwala mo, pabagsakin ang pagkatao mo at nililimitahan ang potensyal mo, hindi ka tunay na malaya. Minsan, ang pinakamasakit na tanong ay, sino ba talaga ang hawak ng mga tanikala mo kung ang sagot ay ibang tao? Panahon na para putulin ang mga iyon tulad ni Ana. Matagal siyang nanatili sa relasyon na puno ng pasakit, puno ng pagmamaliit at pagsisinungaling. Natatakot siyang umalis dahil sa takot sa pagbabago hanggang sa naisip niya, hindi ako alipin ng takot ko. Karapatan kong maging malaya at masaya. At sa isang matapang na hakbang, lumaya siya.
Ano ang dapat mong gawin? Una, kilalanin ang tanikala. Ano ang mga bagay o tao na pumipigil sa iyong pag-unlad? Alamin mo ito ng malinaw. Pangalawa, magkaroon ng plano. Hindi kailangang basta umalis. Magplano ng maayos para ligtas at matatag ang pag-alis mo. Pangatlo, palakasin ang loob. Huwag matakot magpakawala ng mga toxic na tao. Sabi ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Tandaan, ang kalayaan ay isang proseso, hindi isang instant na pangyayari. Pero sa bawat hakbang na ginagawa mo para alisin ang toxicity, lumalapit ka sa kapayapaan at tunay na lakas. Hindi ka dapat matakot na maging malaya dahil ang pinakamahalagang kapayapaan ay nagsisimula sa sarili. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Isang paglalakbay ng pagkilala sa mga tahimik na panganib at pagtuklas ng tunay na lakas sa loob mo. Hindi madali ang makita ang mga taong nagpapanggap, ang mga nagtatago ng galit sa likod ng ngiti, at ang mga nagsusubok sirain ang kapayapaan ng isipan mo. Pero sa pagtanggap ng mga aral ng Stoicism, natutunan natin na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa loob, sa kakayahang magbantay, magmasid, at manindigan ng may dangal. Tandaan mo, hindi mo kailangang labanan ang bawat laban ng may galit o takot. Ang pagiging matatag ay ang pagpili ng kalmado sa gitna ng unos at ang pagpapasya na panatilihin ang kapayapaan ng isip kahit sa harap ng pagsubok. Sa pagtatapos ng seryeng ito, ang hamon ko sa iyo ay ito: piliin mong maging malaya. Malaya sa mga taong nagpapabagsak sa iyo, malaya sa takot at pagdududa sa sarili, at higit sa lahat, malaya sa pagkontrol ng mga negatibong tao sa buhay mo. Magpatuloy sa paglalakbay na may tapang, may linaw ng isip, at may puso na handang magmahal. Pero hindi papayag masaktan, sapagkat ang tunay na kapayapaan at kalayaan ay hindi sa mundo mo makikita, kundi sa paraan ng pagharap mo dito. Maraming salamat sa iyong panahon. Kung nagustuhan mo ang video at aral natin ngayon, paki-like naman ang video at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga bagong videos na gagawin ko. Hanggang sa muli, maging matatag ka, maging mapayapa at laging maging totoo sa sarili. Mag-ingat po tayo palagi.